At nagsalita nga po si Mary Grace Piatos. Aray ko. Mga kababayan, nagsalita po si Mary Grace Piatos. Putik, ang ganda oh. Ang ganda ni Mary Grace Piatos, no? Aray ko. Para Eduardo. Ang ganda ni Mary Grace Piatos. Ang ganda oh. Anong sabi ni Mary Grace Piatos? Kapag DDS teacher ka, yan ang mga namomolestya sa school. Naglalaplap sa mga estudyante. Minsan, finger pa. Aray ko. Kasi, ginagaya nila idol Tatay Digong. Kadiring mga DDS teacher, puro TikTok. Aray ko. Para Eduardo, thank you. Mukhang kuyukot. Mukhang kuyukot ito. Ito, parang kuyukot to. Parang puwetan eh, no? Di ba mga kababayan? Totoo naman eh. Kapag ikaw ay uma-idol ka, di ba? Ikaw mga kababayan, idol namin si Michael Jordan. Siyempre pag nagbabasketball kami, dumidila kami. Di ba? Pag tumitira kami ng crossover, sabay layup. Diba? Ganun yun eh. Dahil idol natin si Michael Jordan. Mga DDS. Diba? Yung mga DDS po, idol nila si Digong. So ano pong ina-idol nila kay Digong? Yung nang momolestya. Yan ang yung mga nare-report po ngayon, at meron nga po isang teacher, tinanggal na. Kasi bobo. Ano pong ina-idol nila kay Digong? Pang-momolestya. Diba? Diba? Pang-momolestya ang ina-idol kay Digong, kaya ganyan niyang mga teacher na yan. Ano pa? Naglalaplap ng mga estudyante. Aray ko. Di ba mga kababayan? Ganyan sila kay Digong. Ginagawa ni Digong, nilaplap po lahat ng babaeng makita niya. Laplap dito, laplap doon, laplapan na. Aray ko. Si Guzman, idol din si Jordan, kaya madalas kami tayong dumila. Aray ko. Sila, idol nila si Digong, momolestya, nanlalaplap, at higit sa lahat mga kababayan, hindi sila kumakain sa Jollibee, hindi sila kumakain sa McDo, hindi sila kumakain sa Mang Inasal. Saan sila kumakain? Sa KFC. Aray ko. Sa KFC po kumakain yung mga DDS. Finger looking good. Kasi nga, ginagaya, sinusubaybayan nila ang kanilang idol na si Digong, si Sara, si Pulong, si Baste, Chong Kitty. Aray ko. Lahat yan may kaso, lahat may indulto. Si Pulong nanlalaplap, namiminger, nang momolestya. Si Digong yon, si Pulong nagkukuha ng babaeng, sinasaksak yung bugaw, iniiyot yung mga babaeng, binabayaran lang ng 1,000. Si Bangag Baste, Barbie, tinitira sa puwet. Aray ko. Si Chong Kitty, nakikipaglaplapan sa anak ni Singson. Sa Boracay, live na live. Sabay marijuana. Aray ko. At si Sara Duterte, pwede sa boy, pwede sa girl. Pag sa girl, pining girl. Alam nyo na. Pag girl, ang tawag, pining girl. Aray ko. Diba? Pining girl. Aray ko. Paano naman pag lalaki? Anong tawag sa kabit ni Sara? Basket boy.
Patayin mo si BBM. No joke. Di ba? Sino ba yung basketboy ni Sarah? Di ba? Yung pinadala niya ng letter? Yung pinadala niya ng letter? Basketboy. Yung isa, Fining Girl. Pakinggan natin ang impacta. So, hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Aray ko. Narinig niyo yun? Ulitin natin ha. So, hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Aray ko. Tangina. Ano mga teacher na DDS? Putang ina nyo, tanga kayo no? Ba't hindi nyo binasto? Hindi daw kailangan ipasok ang mga estudyante sa classroom araw-araw. Ano yun? Aray ko. Hindi na kasi ganun ngayon eh. Sa dami-dami ng technological advances, sa dami ng innovation na pwede mong i-apply sa basic education, hindi ka na nakakahon doon sa kailangan ko mag-construct ng classroom. Aray ko. Tangina. Ano mga DDS? Kaya nyo ba? Tangina, wag daw papasukin yung mga estudyante sa classroom. Araw-araw. Aray ko. Ulitin ko baka sabihin edited Dire-diretso yan mga DDS. Tapos ito hindi nyo binas, putang ina nyo, mga teacher kayong DDS kayo. So, hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Hindi na kasi ganun ngayon eh. Sa dami-dami ng technological advances, sa dami ng innovation na pwede mong i-apply sa basic education, hindi ka na nakakahon doon sa kailangan ko mag-construct ng classroom. Kita nyo, kaya pala walang nangyari sa DepEd Kaya po pala Aray ko. Kaya pala po walang nangyari sa DepEd. Hindi pinapasok yung mga estudyante araw-araw. Aray ko. Kaya pala naging bobo ang estudyante. Yung DepEd secretary, ang bilin, hindi na kailangan pumasok sa classroom araw-araw. Aray ko. Ang ina. Diretso. A Commission on Audit report shows the Department of Education under the leadership of Vice President Sara Duterte was able to build only 192 or just 3% of the 6,370. Kaya naman pala walang classroom. Aray ko. Kaya pala, yung classroom na inaasahan nating 6,379, 192 lang ang ginawa or 3%. Kasi, ang dahilan niya, hindi na kailangan ng estudyante ng classroom araw-araw. Aray ko. Galing? Aray ko. Diba? Ang galing. Yung estudyante gusto mag-WFH, work from home. Tapos siya, work from Hague.
9 target classrooms in 2023. 4,000 feet were completed. State auditors also flag only 3 of the 88 last mile schools were completed. LMS is a program dedicated to schools in geographically isolated and disadvantaged areas. The government allocated 15 billion pesos for classroom construction in 2023. Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? Aray ko. Humirit pa, men! Humirit pa, mga karayuma! Aray ko. Humirit pa! Sinisi pa yung classroom! Anuin natin yung classroom kung ang mga bata hindi nagtututo? Kasi, ba't hindi natututo? Nagtitiktok ang mga teacher! Aray ko. Di ba? Ang ina talagang presidente to, bobo. Oh. Oh. Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. Yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Di ba? Yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Aray ko. Ba't ganun, men? Ba't ganun? Ba't ganun? Ba't ganun? Gagi. Bobong putang ina. Aray ko. Grabe, no? Hindi daw importante na yung sa nakaupo yung estudyante. Kailangan daw basta matuto. Puti kung nasa bahay ka, matututo ka ba? Mapupukusan mo ba pag nasa bahay ka? Ang daming ginagawa sa bahay. May mga kapatid ka malilikot. Kaya nga designated yan school para matuto ka. Tanga! Ako mismo ako naguluhan para ako nabobo. Aray ko. Yan po ito pa po mga kababayan. Ito. Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Ng activities ng Office of the Vice President for the confidential funds. Pakibasa nga for the record, no? Kasi tama ba yung basa namin? May tree planting, gift giving. Please read for the record, Madam Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds? Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15, Sandali. Appreciation Night. Opo. Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? O nasa listahan ba yan Your Honor. ng confidential activities base sa joint circular? Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Okay, tama na. Ulitin natin isa pa. Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national
security. Pusang ina. Ano mga DDS? National Security. Mga kababayan, gagamitin na naman po natin ang ating kaibigang AI. Ang ating kaibigang AI, gagamitin na namin to. Ito na po ang kaibigan nating AI para magbigay linaw kung ano ang national security. Di ba? Tama? Hello, Gemini. Magandang araw. Pwede mo ba kaming tulungan? Ano po ba yung national security? Pakinggan natin ang ating kaibigang AI para di ba? Natin. Yan. Pakinggan natin mga kababayan makinig maigi, makinig. Uy! Magandang araw din. Ang national security, pambansang seguridad ay ang estado kung saan ang isang bansa ang mamamayan nito ang teritoryo at ang pamahalaan ay ligtas mula sa anumang banta, panganib o pinsala mula man sa loob o labas ng bansa. Hindi lamang ito tumutukoy sa militar o gyera. Sakop din ito ang iba't ibang mahahalagang aspeto, soberanya at teritoryo. Pagtatanggol sa mga hangganan, lupa, dagat, at himpapawid ng bansa laban sa pananakop o panghihimasok ng ibang bansa. Seguridad ng mamamayan, human security, proteksyon ng mga mamamayan laban sa krimen, terorismo at violence. Seguridad sa pagkain at tubig, food at water security, pagtitiyak na may sapat, ligtas at abot kayang pagkain at inumin para sa lahat. Pang-ekonomiyang seguridad, papanatilihing matatag ang ekonomiya, trabaho at mga likas na yaman ng bansa. Cybersecurity, proteksyon ng mga digital network, database ng pamahalaan at mahalagang pasilidad laban sa mga cyber attack at hacking. Klima at kalikasan, paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad, bagyo at epekto ng climate change na maaaring makapinsala sa pamayanan. Sa Pilipinas, ang National Security Council (NSC) ang pangunahing ahensya na nagbibigay ng payo sa Pangulo ukol sa mga patakaran at estratehiya para sa pambansang seguridad. Aray ko. Yan po. Okay, mga babayan wala dyan. Isa na lang tanong, isa na lang to para maano natin. Gemini, ang pagbili ba ng computer, ang pagbili ng bangko, ang pagbili ng silya ay kasama sa national security? Banta ba to ng national security? Pakinggan natin mga kababayan. Ayan DDS, makinig kayo. Tanga pa naman kayo. DDS. Ang simpleng pagbili ng computer, bangko, upuan o silya para sa pang-araw-araw na gamit sa bahay o opisina ay hindi kasama at hindi banta sa national security. Subalit, maaari itong maging usapin o banta sa national security depende sa sino ang bumibili, para saan at saan galing ang gamit. Muling pagbili ng computer, hindi banta kung bibili ka ng laptop para sa pag-aaral, trabaho o gaming. May kaugnayan sa national security kung ang bibili ay ang military, gobyerno, o mahahalagang pasilidad tulad ng power plants o data centers at ang mga computer ay may nakakabit na spyware, malware o gawa ng kumpanyang may record ng cyber espionage. Maaari itong maging banta sa cybersecurity ng bansa. Pagbili ng bangko o silya, muebles, hindi banta ang karaniwang pagbili ng gamit sa bahay, opisina o paaralan. May kaugnayan sa national security. Tanging sa mga sitwasyong may nakatagong listening device, wiretap bugs, o explosives na itinanim sa muebles na ilalagay sa mahahalagang opisina ng pamahalaan, tulad ng Malacanang o Department of National Defense, upang magnakaw ng impormasyon o magdulot ng pinsala. Sa madaling salita, ang mismong mga gamit na ito ay mga ordinaryong kagamitan lamang, ngunit nagiging usapin lamang ito ng seguridad kung gagamitin sa cyber attacks, espionage o sabotahe laban sa estado. Aray ko. Oy, paring Ben. Kamusta, paring Ben? Shout out, paring Ben. Shout out. Ayan po mga babayan, AI na nagsasabi. Sa si Sarah magnanakaw, hindi po kasama sa usapin
ng national security ang pagbili ng bangko, computer. Oh, ayan po sabi niya, ulitin ko lang po mga kababayan, mga karayuma, oh. Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Oh, kita mo? National security, hindi niya maintindihan. Ginawa niya, bumili ng bangko, computer at mga mesa. Ano to? Ha? Aray ko. Oh. Di ba, Ma'am Irma, mas matalino pa si Gemini. Ha? Aray ko. Mas matalino pa si Gemini kesa kay Sara Duterte. Di ba? Ano ibig sabihin nito? Magnanakaw po si Sara. Magnanakaw po. Ayon po yan sa ating pag-aalo. Biro mo, hindi po national security. Kahit sa ampong banda mo ianggulo, hindi magiging national security ang pagbili ng computer, mesa at laptop. Pagnanakaw yun! Aray ko. Oh. Yan po, si Sara Duterte, mga kababayan. Di ba? Oh. Tanong kaya natin dito, magnanakaw ba si Sara Duterte? Tanong kaya natin. Hello, Gemini. Magnanakaw ba si Sara Duterte? Ninakaw niya ba ang confidential funds? Ninakaw niya ba ang pera ng taong bayan? Pero ako, Gemini, sa tingin ko, magnanakaw si Sara. Ikaw, ano sa tingin mo, Gemini? Oh, oy, naku. Naku. Parang sinasabi niya magnanakaw. Pakinggan na natin, oh. Ang mga usapin tungkol sa paggamit ng Confidential at Intelligence Funds CIF ni Vice President Sara Duterte, partikular sa Office of the Vice President OVP at Department of Education DepEd, ay naging paksa ng matinding investigasyon sa Kongreso at pampublikong debate sa Pilipinas. May magkakaibang pananaw at estado ang usaping ito, mga puna at investigasyon. Binatikos ng ilang miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability at mga kritiko ang paraan ng paggastos sa mga pondo. Kabilang sa mga naisulat na ulat at obserbasyon ng kawalan ng malinaw na resibo o dokumentasyon sa ilang bahagi ng pondo at ang mabilis na paggastos dito sa loob ng maikling panahon. Dahil dito, nanawagan ng ilang grupo at mambabatas na panagutin siya at magsampa ng kaukulang kaso. Paliwanag ng kampo ni VP Sara, depensa naman ni VP Duterte at ng kanyang kampo, ginamit ang confidential funds alinsunod sa mga umiiral na patakaran at para sa mga layuning pambansang seguridad, tulad ng mga programa laban sa insurgency at pagpapanatili ng kaayusan sa mga paaralan noong siya pa ang kalihim ng DepEd. Isinaad din nila na ang mga pondo ay na-audit at dumaan sa proseso ng Commission on Audit sa OA. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang legal na paghatol kung ang isang opisyal ay nagkasala ng pagnanakaw o plunder ay nakasalalay sa mga korte, tulad ng Sandigan Bayan, matapos ang opisyal na investigasyon at pagpapatibay ng mga ebidensya. Habang patuloy ang mga investigasyon at political debate, nananatiling magkasalungat ang opinyon ng publiko at ng mga mambatas ukol sa usaping ito. Mahihiyain siya. Aray Mahihiyain si Gemini. Mahihiyain po. Ayan po mga kababayan, nahihiya si Gemini. Pero feeling ko, alam niya magnanakaw yan. Magnanakaw, alam niya yan, Kuya Chris, honesto. Alam niya yan, nahihiya lang yan.